Moises. Nasunod nila ang inutos ng Diyos sa kanila. Kaya nga sila naging dapat sa Diyos eh. Tapos paparatangan mo walang makakasunod sa utos. Kawalang yan yan. Maling turo yan. Alam niyo kung saan galing yung turo na yan? Galing sa impyerno yon para i-discourage ang tao sa pagsunod sa Diyos, para ang gawin puro katarantaduhan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating another episode, and so far ang ating pong schedule, MWF po talaga yan, 7 PM po sa YouTube. But anyway, for this episode, ito po ay atin pong follow-up dun po sa ating last na reaction, last Brother Eli reaction, patungkol po sa mga kabawalan po ng Diyos. So ito naman po sa ating episode ngayon, ito ay compilation naman po ng mga itanong mo kay Soriano episode, mga kaunting mga discussion, patungkol po naman sa konsepto ng mga utos ng Diyos kasi medyo connected nga po ito sa the last time kung saan nga yung mga don'ts. So heto naman po yung in general mga pagkakaiba ng Old and New Testament at iba pang mga utos ng Diyos. So sa akin pong kaunting background, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Tanong po isang 20 anyos na Katoliko. Narito po si kapatid na Myra Jane de la Cruz at ang kanyang katanungan. Good evening po. Ito po yung dalawang tanong ko. Ano po ang pinagkaiba ng Old Testament sa New Testament? And nakasaad po ba sa Biblia na magugunaw ang mundo? Yun lang po. Alam mo kapatid, nakasaad sa Biblia ang lahat ng mangyayaring totoong mangyayari. At isa sa pangyayaring mangyayari, yung nasa ikalawang Pedro 3, Gs at 7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Nasa Biblia yan kapatid, napakaraing talata na ang lupa masusunog. Alam mo, scientifically speaking, possible ito eh. Sa dami-dami ngayon ng nuclear warheads ng mundo, sapat na para sumabog ang lupa eh. Sa dami ng nuclear warheads ng mundo. Pero hindi magugunaw ang mundo dahil diyan sa mga yan. Kundi, ayon sa Biblia, ang magko-contribute sa pagkagunaw ng mundo ay yung pagkasira mismo ng atmosphere at saka yung ating space that surrounds the earth, yung tinatawag na langit, yung firmament. Sabi sa Gs, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. So ang distraction, hindi lupa lang eh. Una munang malulusaw yung mga bagay na galing sa langit eh. No? Tapos ang lupa at ang gawang nasa lupa masusunog dahil dun sa element na matutunaw sa langit. Alam natin maraming elemento sa langit, mga bituin, mga planeta, matutunaw yan eh. At magko-contribute yan sa pagkawasak din ng mundo. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid na Ira. So, does it mean ba, Brother Eli, na ang una munang matutunaw o masisira is outside the earth? And then, ang nagigets ko sa sinasabi ni Brother Eli dito, parang domino effect ba siya? Na mag-uumpisa sa labas, mag-uumpisa sa firmament, and then it would go down to earth, parang mag-trickle down siya. Ganun ba yung ibig sabihin? Because if that's the case, what he is saying here is hindi mauuna ang mundo, mauuna ang outside, mauuna ang mga celestial bodies. Ibig sabihin, ang pagkasira ng mundo ay kasabay na pagkasira ng space, ng universe? Yan naman ay totoo. Kasi
salita ng Diyos yan na nasa Biblia at yan hindi kayang matutulan ng siyensya. Miski ang siyensya naniniwala, darating ang araw, yung ating araw, yung sun, yung araw, ay magiging isang red giant na mag-i-insinuate ng pagkawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya, pero sa Biblia hindi ganon. Ang sa Biblia, yung mga bagay na nasa langit, mapupugnaw yan sa matinding init. Pag napugnaw yan, ang lupa ang kasunod. No? Kaya, yun din ang nasa pasyong Katoliko Magmumula nga sa langit, ulan, apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumakit. Susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Ayon, magmumula sa langit, ulan, apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Kaya alam mo kapatid, yung sinasabi sa pasyon, kinopya yung ibang bahagi ng pasyon, kinopya sa Biblia. Ang sanlibutan ito magwawakas. Kasi may nagtuturo, hindi raw magwawakas ang mundo, gaya ng saksi ni Jehovah. Malaking kasinungalingan yon. Magwawakas talaga, may itinakdang wakas ang Diyos para sa lupa. Zephanias 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. So, ibig sabihin, ang pag-end ng Earth at ang pag-end ng firmament, ang pag-end ng solar system at ang mga celestial bodies around the Earth is bunga ng galit ng Diyos. So, dahil ang sinasabi nga po dito, kapuotan ng Diyos, di ba po? At sinasabi rin dito sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. So, I find it very interesting mga ka-U3. So, the end of the world will come because it is part of God's anger. Ngayon, mayroong wakas talagang darating sa mundo. Kung kailan pati ang mundo mawawala, itong earth, papalitan ito ng isang bagong mundo. Papalitan ito ng Diyos. New earth. 21:1 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Nakita ni Juan yung mangyayari. Nakita ko isang bagong langit, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala na. Ayun. Darating talaga sa wakas ang mundo. Doon sa tanong mo kapatid, ano ang pagkakaiba ng Old and New Testament? So, interesting para sa akin itong napili ng ating staff dahil connected pa rin po pala yung both pa talaga ng mga tanong. Kasi po kung napansin niyo po, thematic po tayo dito sa U3. Kung napansin niyo po, in the past videos, meron tayong videos about end of the world. Di ba po? Tapos, nagli-leak yan into God's will. And then, yung mga kabawalan ng Diyos. So, etong episode to especially, linked sa dalawa nating na cover na episode so far. But before we continue sa sagot ni Brother Eli doon po sa 10 utos, so gusto ko lang po i-reiterate sa inyo na meron na po tayong mga video reactions po patungkol sa paggunaw nga ng mundo. But as to the end of the earth, if we ask science, kung titinan lang natin yung paraan ng pagkamatay ng sun, billions of years pa po yan, Pero according naman sa Biblia, maybe it's a little bit closer than we think. Pero yun nga po, I always raise this point na the idea of Jesus coming back, the end of the world, that it is really near, could be quite subjective. Matagal na po kasi, ilang thousands of years ago na po yun, since yung mga una pang pag-predict, quote-unquote, ng pagbabalik ng Messiah. Ang iba nga, failure nga si Jesus Christ, din po yung belief ng iba. For those centuries, thousands of years, marami na po ang nagsasabi na malapit nang dumating ang Diyos. And apparently,
apparently, hindi pa dumarating ang Diyos. Kaya para po sa akin, medyo subjective po yan. What does it mean exactly na malapit nang dumating ang Diyos? Is it 100 years? Is it 10 years from now? Is it the beginning of the millennium? The first decade of the millennium? Kasi yun po kasi ang usual po niyan eh. Nagpipredict yung mga religions and most of the time, it's wrong. But the bottom line is, whether you believe the path of science, whether you believe the path of religion, both would say na merong katapusan ang mundo, may katapusan ang solar system, may katapusan ang kalangitan. Matagal pa yung sun eh. Matagal pa. Billions of years pa yun. Pero palagi ko, we will advance as a civilization kung kaya nating mag-unite as one. Dahil sa kasamaang palad sa mundo, palagi na nating sinisirang isa't isa sa pamamagitan ng mga giyera, which is nakikita na po natin ngayon. So unless magawan po natin ang paraan yan, hindi tayo mag-a-advance technologically, hindi tayo mag-a-advance in the future, at sisirain natin ang ating mga sarili dahil sa ating sariling teknolohiya. Yung kasing Old Testament para sa Israelites yun sa panahon ni Moises. Yun namang New Testament para yan sa mga Kristiyano. Ang pagkakaiba niyan, yung nasa Old Testament, mga bagay na pangkarne o panlaman, mga palatuntunan o mga kautusan ukol sa laman, ukol sa ating katawan. Yun namang nasa New Testament, pang-espiritual naman yon para sa kaluluwa at sa espiritu ng tao. 2 Korinto 3:6-7. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Ang pagkakaiba ng dalawang tipan, yung unang tipan, panlaman. Yung ikalawang tipan, pang-espiritu. Kasi ang tao, dalawa ang ating essence. Dalawa ang essence ng ating pagkatao. The material essence, which is our body, and the spiritual essence, which is our soul and spirit. Yung unang tipan, ang kanyang mga palatuntunan, panglaman para sa katawan. Basahin natin ang 9:10 ng Hebreo. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yung nakaraang tipan, yung nakaraang testament, mga palatuntunang ukol sa laman yun. Gaya nung pagbabawal ng mga pagkain, mga inumin, sari-saring paglilinis, puro ang concentration ng Old Testament ay sa laman. Pero ang ikalawang testament o New Testament, sabi ni Pablo, siyang nagpapaging sapat sa amin upang kami maging mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. So ang tipan ng bagong tipan, ano yan? Espiritual yan. Hindi kagaya dun sa unang tipan, nakaukol sa laman. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, mga gawaing panlaman, Huwag kang magnanakaw. Ayun. Yun ang mga palatuntunan doon sa unang tipan na ibinigay sa Israel, mga panlaman. Tapos, dito naman sa bagong tipan, spiritual naman. Kaya nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga kahulugang spiritual nung para huwag kang makapatay, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid. Aalisin mo yung galit, huwag mong itatanim ang galit. May mga spiritual sightings ang ating Panginoon Kristo. Yun ang main differences ng New and Old Testament. The Old Testament is a testament intended to cleanse the flesh. But the New Testament is a testament that cleanses the flesh and the spirit. 2 Korinto 7:1.
Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Sa panahong Kristiyano, ang lilinisin, lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Doon sa panahon ni Moises, hindi nga sila pumapatay. Di malinis yung kanilang kamay, hindi sila pumapatay halimbawa. Pero meron naman silang puot sa puso. Meron silang puot, may galit sila. Yung espiritu nila hindi malinis. Papakita ko sa iyo. Sa Mateo Kapitulo 5, ay ganito ang sinasabi sa 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanedrin, at ang sino mang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Yun, maliwanag Sabi nung una, huwag kang papatay. Ang pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Yun yung Old Testament. Pero sa New, sa kay Kristo, datapwat sinasabi ko, siya na nagsasabi. Nasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. So ang nililinis niya yung puso, yung espiritu, yung kaluluwa. Maari, hindi ka nga pumapatay, meron ka namang galit na nakatanim, masama yun, marumi ang espiritu mo. Malinis ang labas mo, hindi ka pwedeng atakan ng pagpatay, hindi ka na nakal, hindi ka na naga, hindi ka na maril, pero yung loob mo naman, punong-puno ng galit, may puot ka sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na rin nun. Yun ang spiritual side na hindi na ipaliwanag sa panahon ni Moises. Pero sa panahong Kristiyano, ang sabi sa Biblia ganito, sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Pag napupuot ka sa kapatid mo, kahit hindi mo pa pinapatay, mamamatay tao ka na. Yun ang kahulugang espiritual. Pagpatay pala rin yung kapuotan mo ang kapwa mo tao. Yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Ira. Naunawaan mo? Opo. Thank you po. Yun po yung usually ang nature ng tanong patungkol po sa Old and New Testament. And syempre, meron na po tayong video reaction yan. At nasabi ko na rin po ito dati pa. Itong video na ito, yung atin pong video reaction ng dalawang members ng SDA versus Brother Eli ay ginawa na ng isang special program ng mga taga-SDA. They spent, I think, 8 hours in 4 episodes. So each episode around 2 hours just talking about this particular debate. And yung episode nga po sa youth na binigyan po natin ng reaction. And we'll continue mga ka-youth sa next video po natin. Sabi po ng mga ibang tao, ang 10 utos daw hindi masusunod ng tao. Hindi nasusunod? Hindi po masusunod, sabi daw. Sabi ng mga pastor, pastor ng mga Metodista nagsasabi doon, saka mga born again na wala raw makakasunod sa 10 utos. Tingnan mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Ano po ang sagot niyo? Kung naniniwala kayo sa Diyos, alam niyo bang ang Diyos matalino? Marunong. Naniniwala ba kayo yung marunong na Diyos hindi gumagawa ng bagay na nonsense o walang kwenta? Okay, I think itutuloy niyo po dito mga ka-youth. And I think this was also mentioned before in our past video reactions. I think ang sasabihin dito ni Brother Eli is, bakit ang Diyos magbibigay ng kautusan na hindi naman masusunod ng kanyang mga tagasunod? So that will not make any sense. I think ganun po yung sasabihin dito ni Brother Eli. Ba't niya ibinigay ang 10 utos? Alam niya palang hindi masusunod. Yeah, see? Lalabas yung Diyos nila nonsense. Magbibigay ng utos, di naman pala masusunod. Ano yun? Tatanga-tangan Diyos? Hindi ganun yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia makatwirang. Pag ibinigay niya, alam niya masusunod. May nakasunod pa. Basa, sa Job 1:1, pakinggan niyo.
binigay yung 10 utos, may nakasunod ba? Basa. May isang lalaki, ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nakasunod ba si Job? Ang tawag sa kanya, sakdal at matuwid. Un hombre perfecto y recto. Oh, Perfect and right. perfecto na, recto pa. Kaya Righteous. kung magpapangalan kayo sa inyong mga anak at ang apelyido nyo yung recto, ang pangalan nyo yung perfecto. Kaya, perfecto y recto. Sakdal at matwid si Job. Nakakasunod ba si Job o hindi? Nakakasunod. Ito pa. Pakinggan nyo sa 1:4 hanggang 5 ng Lucas. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdote nga ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron. At ang kanya ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Nakasunod ba 10 utos si Zacarias sa Elizabeth? Walang kapintasan. Nakasunod ba? Hindi. Lumalakad silang walang kapintasan sa lahat ng palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Kaya meron akong nakausap na abogado, no? Sa telebisyon. Kunyari born again daw siya. Wala kang makakasunod dyan sa kautusan ng Diyos. Wala kang makakasunod dyan sa 10 utos. Sabi ko, ito palang abogado to, hindi dapat tawaging abogado. Dapat pala tawag dito abogado. Bakit? Biro mo, pinagbintangan mo ang Diyos ng kasamaan. Nagbigay siya ng utos, wala palang makakasunod. Ba't nag-abogado ka? Ano ba pinag-aaral ng abogado? Batas. Hindi ba batas? Ba't naglalagay ng batas kung hindi naman masusunod? Ikaw pala unang-unang lalabag sa batas, abogado! O ano ngayon ang ginawa mo? Sa pamamahala mo, sa tungkulin mo ngayon sa gobyerno? O di ba? Anong ginawa niya ngayon? Nakikipag-secret deal pala siya, no? May secret deal, niloloko mo Pilipino. Alam mo, born again, katarantaduhan. Born again. Magalit ka pa sa akin, abogado ka talaga. Abogado ka, hindi ka abogado. Yung sa paparatangan mo walang makakasunod sa utos ng Diyos, tinawag ko doon sa programa nila. Gabing programa eh. Sabihin mo dyan sa attorney na yan, ha? Yan, masama ang guni-guni niyan. Biro mo, ang ginagawa niyan sa Diyos, pinararatangan nagbigay ng utos tapos hindi naman makakasunod. Bakit mo ako sasabihin walang makakasunod? Nababasa sa Biblia. Si Zacarias at si Elizabeth, lumakad ng walang kapintasan sa palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Okay, we get it. Na si Job po ay perfecto, erecto. Siya ay perfect and righteous. Pero I'm curious mga ka-U3 sa mga members din po ng MCGI especially, sino-sino pa po ba ang mga biblical figures ang naging perfect and righteous yung katulad po ni Job na na-follow po yung mga kautusan ng Diyos perfectly? Kasi it will also give us an idea na kung iisa lamang or yung family lamang ni Job ang nakakasunod ng tama, ng perfecto, so does it mean then majority of us cannot follow the commandments perfectly and righteously? So pwede po kasing ganun yung ating interpretation nun na yes, may mga tao, may iilang nakakasunod, pero majority mahirap talagang sundin. So let's see mga ka-youth ko ano pa yung further discussion dito ni Brother Eli. Sumusunod. Meron talagang hindi susunod, kagaya niya. Pero merong susunod, kagaya ng mga unang Kristiyanong naglingkod sa Diyos. Tinan mo si First Abel, Christian, sumunod. Tinan mo si Moises, sumunod. Okay. Si Josue, sumunod. Sabi nga ni Josue, as for me and my house, We will serve the Lord. we will serve the Lord. Para sa akin at sa aking sambahayan, paglilingkuran namin ng Panginoon. Paparatangan mo ngayon hindi sumunod si Josue, hindi nasunod ni Josue, hindi nasunod ni Moises. Nasunod nila ang inutos ng Diyos sa kanila. Kaya nga sila naging dapat sa Diyos eh. Tapos paparatangan mo walang makakasunod sa utos. Kawalang yan. Maling turo yan. Alam niyo kung saan galing yung turo na yan? Galing sa impyerno yon para i-discourage ang tao sa pagsunod sa Diyos, para ang gawin puro katarantaduhan. Yan ang doktrina ng demonyo sinasabi sa Biblia. Biro mo,
Although, not exactly. I will not follow that logic dahil it encourages us to make some mistakes na lang din. I don't think that's the point. Kasi pwede naman kasi nating isipin na by acknowledging that we cannot follow every rule in the Bible, we need some help. We need help from God to make us quote-unquote perfect. Or we need every forgiveness that we can ask from God after realizing that we made a particular mistake. So, yun, medyo shortcut na lang yung sinabi ni Brother Eli. Pero hindi po ako agree doon. Kasi hindi lang naman yun ang possible explanation why people believe na yung 10 Commandments, it's difficult to follow. Also, yun na-mention ni Brother Eli, it's important to highlight na these are the early Christians. Can we then think now, sa ating panahon, that it is much difficult to follow the 10 Commandments dahil sa dami ng mga tukso, sa dami ng mga bagong bagay na pwedeng kunin ng ating mga atensyon? Pwede bang ganun, mga ka-U3? Can we make that comparison? Na noong unang panahon, sa panahon ng mga early Christians, mas marami sa kanilang nakakasunod kumpara sa ating panahon ngayon? Sabihin mong walang makakasunod sa utos. Meron. Merong makakasunod sa utos. Kaya lang, hindi mo sinubukan sundin. Dahil abogado ka man, tarantado ka talaga. Ayan ang dapat mong makita. Masama ang guni-guni mo. Sabihin mo walang makakasunod. Aalisin mo na ba sa Biblia ito? Si Job, isang taong matwid, sakdal. Para ka maging matwid at masasakdal, kailangan sumunod ka sa utos. The only thing for you to do is to follow the commandments and you will be a righteous and perfect person. Without following the commandments, you cannot be pronounced perfect and just in the eyes of God. Si Elizabeth at saka si Zacarias, mag-asawang inan at ama ni Juan Bautista. Anong sabi? Sila'y lumalakad na walang kapintasan sa mga palatuntunan ng Panginoon. Kayong mga born again, magagalit kayo sa akin. Bago kayo magalit kay Soriano, basahin nyo ang Biblia nyo. Huwag kayong magpaloko sa mga pastor nyo. Iharap mo sa akin, palabanin mo sa akin ng diskusyon. Pag napatunayan mong walang nakasunod ng utos ng Diyos, papuputol ako ng lalamunan. Ha? Sige, kahit sinong abogado, yayain nyo ng diskusyon. Ang kaso, pag nagsasalita ako ng masakit, nagagalit kayo sa akin. Alam nyo, pasalamat kayo sa Diyos. May Suryanong bumabati ko sa mga tarantadong pastor. Kung hindi, lahat ng tao sa Pilipinas maliligaw. Biro mong papaniwalain mong hindi masusunod ang batas? Parang pinaniwala mo ang tao na ang Diyos ay nonsense? Nonsense! Bakit? Nagbigay ng batas, hindi naman pala masusunod. Anong klaseng Diyos yun? Yan ang Diyos mo. Guni-guni mo lang yan. Hindi mo na. Pero yung Diyos ng Biblia, hindi nonsense yun. Makatwiran yun. Hustisya yun. Nagbigay yun ng batas para masunod. Kaya ka, nasunod. Ang katunayan, napakaraing nakasunod. Dalawa lang ang binasa ko sa'yo. O, pag nagkaharap tayo, tatantarin kita ng talata na maraming nakasunod. Pangako ko sa'yo yan. Yan po ang sagot. Kung Katoliko, tungkol po sa 10 utos ng Diyos. Mangyari po, may nakapagsabi po sa akin na 2 lang daw po ang 10 utos ng Diyos. 2 lang. Sa halip na 10. Dalawa? Gusto ko malaman kung alin ang totoo. At kung totoo man po, kailan po ito na ay hayag sa sanlibutan? Alam nyo, yung nagsasabi 10 ang utos ng Diyos, mali yun. Yung nagsasabi naman 2, mali din yun. Pareho silang mali. Okay, that's the first time mga kayutin narinig ko na 2 lang daw ang utos ng Diyos. Although, I have a favorite bit from my top favorite comedian, si George Carlin, na nag-discuss siya ng 10 Commandments na kung saan na-deconstruct niya na from 10 down to 4 yata kung di ako nagkakamali. But sinasabi dito ng Brother Eli, yung 2, wrong. Yung 10, mali din yun. So, it should be more than that. Wala akong totoo ron. Kasi ngayon ho, nasa panahong Kristiyano tayo. Sasagutin ko kayo sa panahong Kristiyano. Totoo pong may 10 utos ang Diyos. Pero para kanino ba yung 10 utos? Para atin ba yun? Pakinggan nyo kung kanino para 10 utos. Sa isang talata po ng ipinahayag niya sa inyong kanyang 4:13 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Sino ang kausap niya na sa inyo? Pakipunta mo nga sa 5:1. Pakinggan niyo kung sino. At tinawag ni Moises
ang buong Israel. Ayan. Ang Israel po ang kausap dito. Ano sabi sa Israel? Balik. At kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan na kaniyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatwid bagay ang 10 utos at kaniyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayun. Ang pinagpahayagan ng inutusan ng 10 utos ang Israel. Sa kanila sinabi yan. Okay, this is one of the rare moments na ang tagabasa po ay nagkamali ng basa. Sana napansin po natin kanina. Yung word po na sa, naging na, it was here. Iniutos sa inyong ganapin, pero ang pagkakabasa po ng reader is na. But the point, remains. It's very, very rare for them to make a mistake. Also, sa mga readers po ni Brother Eli, it's very rare din na nagkakamali ng pronunciation o nagsa-stutter, hindi katulad ko. So, makikita mo din po talaga yung training ng mga staff ni Brother Eli, yung mga readers ni Brother Eli. May it be Brother Mel, may it be Sister Luz, may it be former member Willie, tsaka si Brother Daniel, of course, extremely rare that I have heard them made a mistake katulad po ng nangyari ngayon. So that proves to you sa ilang dekada, it has always been very smooth when they read it, and I appreciate them for that. Iyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin. Sa inyo. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayun. Ang pinagpahayagan ng inutusan ng 10 utos ang Israel. Sa kanila sinabi yan. Ngayon yung 10, yun ang wikay nahuhulog sa 2. Ang outline, if you are to, pagka yun isi-shortcut mo, nahulog yun sa 2. Pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa. Yan ho ang batas sa Israel. Pero, sa panahong Kristiyano, lalo na sa ating mga hintil, hindi yung 10 utos. Marami. Pakita ko sa inyo. Sa 10 utos ba may binyag? Wala, Wala. Basahin niyo 10 utos, walang binyag. Una, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa'yo sa Ehipto, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun ang una. Kalawa, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang ikalawa. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ika-4, ipangilin mo araw ng Sabat. Ika-5, igalang mo ang iyong ama't ina. Ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ika-10, huwag mong iimbutin ng mga bagay ng iyong kapwa. 10, may binyag ba? Wala. O kaya ngayon, hindi ako naniniwala nga utos ng Diyos 10. Utos yung Diyos yung magbinyag Sabi sa pasyon, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sinumat aling tao, aralat binyagan ninyo. Pinapabinyagan ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo, siya kung magiging katoto. Ayun. Di may binyag pala kay Kristo? Doon ba sa 10 utos, meron barong bawal magsyabu? Meron doon? Wala Narinig nyo naman, inisa-isa ko Kaya sa panahon ngayon, hindi yung 10 utos. Marami utos Marami Mula ulo hanggang paa may utos. Gusto nyo patutunayan ko mula ulo hanggang paa may utos? Puntahan natin na ulo. Basa. 11. Pakinggan nyo. 11-14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo. Anong turo? Na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya. Kita mo? Pag pala ang lalaki mahaba ang buhok ala Freddy Aguilar, mahalay sa kanya. Sa
Sa Diyos pala, ayaw na yung lalaki mahaba buhok. Eh, yung babae. Tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Oh, bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Kita nyo? Pag babae pala, gusto ng Diyos mahaba buhok. Pag lalaki, ayaw niya. Kaya sa ulo, may utos eh. Hanggang paa meron. Oh. Kaya hindi mo sa 10 utos. May utos sa mata, may utos sa bibig, oh. May utos sa puso, may utos sa isip. Lahat po may utos eh. Kaya yung buong pagkatao mo, inuutusan ng Diyos. Pati paa mo kung saan lalakad, pati hanap buhay, may utos. Bawal lang maghanap buhay sa sugal, sa Biblia. Bawal lang tagatagay ng alak. Bawal yun. Kaya kung tatanungin nyo ako ilan lang utos sa panahon natin, ang dami ho, ang dami. Binibilang-bilang ko, mahigit 100 eh. Oh. Pati nga Shabu eh, andun eh. Si Shabu. Eh sa 10 utos wala naman Shabu eh. Wala pa naman nai-invento Shabu nun eh. Pero sa batas ni Kristo, meron para sa Shabu. Meron nun, bawal yun. O yun lang manood ka ng bombang pelikula, wala sa 10 utos yun eh. Meron ba ron? Wala eh. Pero sa Biblia, sa Bagong Tipan, bawal yung masasamampitan ng mata. Nasa 2 ng unang Juan, versikulo 15 hanggang 17. Kaya po, yun ang sagot ko, mahaba po. Kung iisa-isahin ko sa inyo, kulang ho hanggang bukas ng umaga, hindi tayo tatapos. Basta sagot ko, hindi 10, hindi 2. Halimbawa ako gumagawa ng kabutihan at ang nakararami sa amin. At sumusunod sa lahat ng utos ng aming relihiyon. Pagdating ng judgment time, may pag-asa ba kaming maligtas? Okay, ito na yata po ang 4th video still on the issue of 10 utos, the 10 commandments. Pagka ang susundin mo po lahat ng utos ng relihiyon mo, hindi naman pala utos ng Diyos, wala ka pong pag-asang maligtas nun. Kasi ang sinusunod mo, utos ng relihiyon mo eh. Dapat tiyakin mo muna kung yung utos ba ng relihiyon mo, utos ba ng Diyos yun. Kasi pag ang utos na sinusunod mo, utos lang ng relihiyon mo, hindi galing sa Diyos, pakinggan mo sa Marcos 7:7 hanggang 8. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Paano ba yan sa Bisaya, kapatid na Jerry? Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, nga nagapanudlo sila, ingon nga ilang pagtulunan sa mga sugo sa mga tao. Kay gibiyaan ninyo ang mga sugo sa Dios o gibatunan ninyo ang mga gikabilin-bilin nga sugilon sa mga tao. Ayan. Pag ang relihiyon mo, ang sinusunod mo, yung mga utos lang ng tao, halimbawa, yung penitensya, hindi naman utos ng Diyos yun eh. Kahit na nga sugatan mo ng sugatan ng sarili mo, hindi naman utos ng Diyos. Baliwala lang yung ginagawa mo, paano kang maliligtas nung kasalanan pa? Ayaw ka sa Diyos sumunod, gusto ang sinusunod mo sa tao. Pakinggan nyo sa Colosas 2:23. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kita mo, pinahihirapan mo yung katawan mo, sinusugatan mo, nagpipinitensya ka. Wala naman palang kabuluhan para sa Diyos. O anong gagawin ng Diyos ngayon? Wala naman palang kabuluhan ginagawa mo. Pakinggan mo ang sabi ng Diyos. Kahit mabait ka pa, pag ayaw kang sumunod sa Diyos, ang sinusunod mo tao, 1:19 ng Korinto. Pakibasa nga sa Bisaya, kapatid na Jerry. Kay nahasulat na, pagalaglagon ko ang kaalam sa mga maalam, o pagawagtangon ko ang kahibalo sa mga masinabuton. Ayon.
pagalaglagon ko ang kaalam sa mga maalam ug pagawagtangon ko ang kahibalo sa mga masinabuton. Tamo, sa Tagalog, Sis Luz, ano nakasulat? Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kahit gaano ka kabait, para sa tao lang naman, di ka sumusunod sa Diyos, mas gusto mo pang sundin yung tao kaysa sa Diyos, magagalit ang Diyos sa'yo. Ikaw man ang Diyos. Parang ganito, kapatid, sabi nung iba, hindi naman ako gumagawa ng masama. O hindi ka nga gumagawa ng masama, ang ginagawa mo naman hindi naman tama, magagalit sa'yo. Halimbawa, ganito, tatay ka, dating ka sa bahay, nagugutom ka. Sabi mo sa anak mo, anak, magsaing ka na nga, magluto ka na. At gutom na ako. Ang ginawa nung anak, kumuha ng walis, winalis yung buong bakuran, pati yung kapitbahay. Hindi ba magagalit yung tatay mo? Pinagsasaing ka, nagwalis ka. Ganun ang Diyos. Inuutusan ka niya, dapat sa kanya ka sumunod. Pagkatapos ang ginawa mo, sinunod mo yung tao, yung pastor, hindi naman utos ng Diyos. Aba, ikaw man ang Diyos, magagalit ka. O di ba? Kaya hindi batayan yung mabait ka, sumusunod ka sa utos na relihiyon mo, maliligtas ka na. Dapat ang siguraduhin natin, ang sinusunod ba natin, yun ba ang utos ng Diyos? Pag yun ang sinunod natin, maliligtas tayo. Ang tanong ko lang po ang sinasabi doon sa Santiago na kasalanan po ba yung yung hindi gumawa ng mabuti? Pagka alam mo po na yung mabuti tapos hindi mo ginagawa, kasalanan sa'yo. Santiago 4:17. Basahin po natin sa Bisaya. Busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo, o kana wala niya pagabuhata, kaniya kana sala. Ngayon po, iba naman yung sa akin. Gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Yun ang problema ko. Ganito naman ang sagot ko, kapatid. Kapatid, ganito ang sagot ko. Kahit gusto mong gumawa ng mabuti, pagka hindi ka magpapasakop sa Diyos, hindi ka naman makakagawa talaga. Alam mo, yung mabuti, mahirap gawin yun. Yung masama, madaling gawin yun. Pero yung mabuti, mahirap gawin. Kaya kailangan, para makagawa ka ng mabuti, pasakop ka sa Diyos. Sabi ng Diyos ganito, sabi ni Kristo, 15:5 ng Juan. Ako ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako, og ako kaniya, kini magabunga og daghan. Kay kung mahibulag kanako, wala kamoy arang mabuhat. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kamo arang mabuhat. Hindi ka pwedeng makagawa. Pansarili ng tao, Hindi natin magagawa talaga yung mabuti pagka tayong mag-isa lang, kapatid. Pero with God, kasama ang Diyos, magagawa natin. Kung mahibulag ka na ako, wala kamoy arang mabuhat, sabi ni Kristo. So pagka kasama natin siya, makakagawa tayo. Ang katunayan doon sa 10:23 ng Jeremias, pakibasa mo nga sa Tagalog, Sis Luz. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. So Brother Eli is saying na hindi mo magagawa yung kabutihan, katulad nga ng nasabi nga ng tatanong kanina, without the help of God. Although secularly, a lot of things could actually motivate you to do something good. But that will be a long discussion of what is good and what is bad. So in one discussion ng Prager University, I remember, so Prager University is a conservative channel in the United States. There was a question there that I really liked about the nature of humans. Are we naturally good or naturally bad? And ang naintindihan ko po doon po sa isang discussion po ni Dennis Prager, sinabi niya na we are naturally bad in the sense that we focus on ourselves alone. So pwede nating ma-equate yun na ang pag-focus mo sa sarili mo lamang na kabutihan and in turn paggawa ng mga bagay-bagay na pwedeng makahamak sa iba is a manifestation ng ating innate na tendency to focus on ourselves, therefore not
causing good for others, but just good for ourselves. So being selfish is linked with being bad. And of course, marami pang halimbawa ng pagiging mabuti at pagiging masama. May mga tao na hindi nila kayang baguhin ang kanilang mga sarili through willpower alone. Yan yung reality dyan. Kung kaya't diba, for others, they look on religion, they look on brotherhood, they look on better relationships to improve themselves dahil hindi nila kaya yan sa kanilang sarili. Meron namang ibang mga tao that they improve themselves through self-motivation. So iba't iba rin po kasi talaga ang level na kinakailangan ng tao to change. Iba't iba yung mga quote-unquote triggers ng tao. Hindi kaya ng taong mag-isa na humagtuwid ka ng hakbang mo dahil may demonyo sa mundo. Kaya kailangan magpatulong ka sa Diyos, pasakop ka. Santiago uli, balikan natin ng 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ayan, busa, managpasakop ka mo sa Diyos, apan sukli ninyo ang yawa ug siya mukalagiw gikan kaninyo. Ayon, ang sabi niyang banal na kasulatan. Pasakop ka sa Diyos. Pagkasama natin ng Diyos, magagawa natin yung kalooban niya. We cannot do it alone. Hindi natin magagawang mag-isa. Talagang tama sabi mo, kapatid, gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo naman magawa. Kasi nag-iisa ka. Pero pag nagpasakop ka sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Pakinggan mo sa 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Paano sa Bisaya yan? Ang kasing-kasing sa tao, magalalang sa iyang dalan, apan ang Ginoo nagamando sa iyang mga lakang. Yan, ang Panginoon ang magtutuwid sa iyong mga lakang o sa iyong mga hakbang. Pag may kasama kang Diyos, it is easier. Mas madali pag kasama mo ang Diyos. Pag hindi mo kasama, mahirapan ka, kapatid. Yung po bang pakikipagdebate, utos din po ba ng Biblia? Okay. Mga kayuti, I think this is the last video that we have sa atin pong set po ng binibigyan nga ng reaction ngayon. So ito, I also like this question so far, no? Ang pakikipagdebate po ba ay pati ng utos ng Diyos? So let's see. Ginawa po ni Kristo yon, ginawa rin ng mga apostol yon. Actually, si Esteban nga napatay sa debate eh. Nakipagdebate siya sa iba-ibang mga grupo tungkol sa pananampalataya. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 6:9. Basa. Tatapwat nagsitindig ang ilan sa nanga sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya na nakikipagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Lumaban po ng diskusyon si San Esteban eh. At doon nga sa tiyempo na yun, doon siya pinatay ng mga kalaban niya. Hindi sila manalo. Hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritong sinasabi ni Esteban. Si Pablo rin po, nakipaglaban din siya ng debate. Pakinggan natin ang 9:22 at 29 ng Gawa. Tatapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Tatapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Pagtuligsaan po siya. Alam niyo, may maganda sa debate. Sa debate kasi, pag magkaharap, pagka wala hindi magkaharap, hindi magkakasagutan. Pero pag magkaharap, mahahalata mo kung sino sinungaling. Yun hong mga relihiyon nagsasabing masama ang debate. Ang masamang debate, yung may patayan, yung may gulo. Pero kung ang debate, magpapalitan tayo ng katwiran, miski nga ang Diyos nag-aanyaya sa tao magkatwiranan eh. Basahin natin ang 1:18 ng Isaias. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Sabi niya, halika kayo ngayon, magkatwiranan tayo. Hindi ba yung debate katwiranan?
Dito lang naman sa Pilipinas, uso yung patayan sa debate eh. At saka doon sa Israel, pag may debate, pumapatay yung mga Hudyo. Yung mga kamag-anak ng Hudyo, napunta rito sa atin sa Pilipinas. Pumapatay sa debate. Pero kung ang debate, orderly, talagang ang papatunayan, yung aral lang ng Diyos ang pag-uusapan, wala naman sakitan. Kasi ang sabi ni Pablo, ang ating pakikipaglaban sa 6:12 ng Efeso. Okay, so yun po ba ang rason mga ka-U3 na siguro iniiwasan ng bagong pamunuan po ngayon ng MCGI na wag na pong makipag-diskusyon o makipag-debate? Dahil po, maalala ko po na-mention po ng mga ibang pong members ng MCGI na wala na daw po itong debate dahil I was able to raise that question. You know, a couple of episodes back, nagtanong po ako kung natutuloy pa ba yung ganito pong pagtuturo ni Brother Eli, and I was told na hindi na po. So ano po bang rason po kaya bakit hindi na pinagpatuloy? Does it mean na forever na po talaga na wala na pong quote-unquote tuligsaan, debate because of safety reasons? Kasi sinasabi dito ni Brother Eli na baka meron mga kapamilya ang mula sa Israel na lumipat sa Pilipinas. Dahil totoo po yun mga ka-U3. Sa ibang bansa po, ang mga discussion po ng mga religious discussions ay very peaceful. Iba-iba po kasi ang goal kapag nagdedebate po tayo. In a competition, there should be a winner. Kapag meron pong discussion naman po na dalawang sides, it's either the debater would try to outprove the other debater would try to win na feeling niya sa pamamagitan ng kanyang argumentasyon, talo yung kabila, may ganun pong perspective. On the other hand, meron naman pong ibang uri ng diskusyon o debate na kung saan walang particular na winner, walang i-declare na winner, pero yung mga viewers, the benefit is for the viewers na nagsusuri. Sa mga viewers na gustong malaman ang totoo based on what has been presented in the discussion. So ganun po yun. Hindi necessarily na kinakailangan kumbaga confrontational, talagang nag-aaway dapat lagi ang isang religious discussion. I don't agree with that. And in a way, naging confrontational yung mga debate ni Brother Eli. And that's the reality. Siguro dahil, yun nga, yung nasabi na po ng ibang members na kinakailangan mong sumaway ng may bagsik, yan po siguro ang inyong po tinutukoy. Pero in general po, there are discussions, especially religious, na kinakailangan hindi naman confrontational o parang quote-unquote nag-aaway o parang rap battle mga ka-U3. So yan po ang perspective ko bilang isang former na competitive and a formal debater. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hintayin nyo? Kundi laban sa mga pamunuan. Laban sa mga kapangyarihan. Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. O nilalabanan ng mga apostolyano, yan ba di debate? For we wrestle not against flesh and blood, sabi ni San Pablo, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places, sabi ni Pablo. Yun ang nilalabanan prinsipyo. Kaya ang pinag-uusapan, tao ba si Kristo o Diyos ba si Kristo? Yun ang pinagdidibatihan Tao ba si Kristo o Diyos ba si Kristo? Di pag-anuhan natin, pag-usapan. Ano ba tayo? Ang Biblia. Hindi po masama ang debate. Doon nga magkakahalataan. Yun ang kailangan Ganun lang kailangan. Hindi masama ang debate. Hindi masama. Miski sa langit may debate. Kung walang gulo, hindi masamang magtagisan ng katwiran, mga kababayan. Nakikita mo dun sa dalawa kung sino talaga totoo. That is the way of the truth. 7:27 ng Ecclesiastes. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniagapay ang isang bagay sa iba. Merong pag-aagapay, may comparison. Di ba ganun yun? Isang bagay, inaagapay sa iba. Ano ba sa Chinese yan? 传道者说：“看啊，1000男子中，我找到一个正直人，但众女中没有找到一个。我将这事一一比较，要寻求其理。我心仍要寻找，却未曾找到。” Pinakikita ron, meron talagang comparison. Pinagkukumpara po. Hindi naman masama magkumpare. Si San Pablo nakipagdebate. Si San Esteban nakipagdebate. Si Kristo nga nakipagdebate. Hinabol pa nga siya. Gusto siya itapon sa labas ng bayan. Yan po ay hindi masama, kapatid.
Okay na po? Brother Eli, follow-up question po. Sige po. Di ba doon sa pakikipagdebate nagkikreate ng kaguluhan? Pagka ang magdidebate po, wild. Pag ang nagdidebate, mal-edukado. Pero pag ang magdidebate po, merong mga pinag-aralan at merong mga pamigil sa sarili, mga Kristiyano na ang pagmamahal sa kapwa ang nangingibabaw, wala pong gulo. Hindi po magkakagulo. Ako ang kadebate nyo, walang gulo. Natitiyak ko, hindi kami nanggugulo sa debate. Aral lang po pag-uusapan natin Aral lang Ganyan po yan, kapatid. Okay mga ka-youthy, dyan na naman po nagtatapos ang atin pong compilation patungkol po sa New and Old Testament at included na rin po yung iba pang mga utos. And ito po ay pagpapatuloy po ng ating last na Bible study patungkol po sa mga kabawalan ng Diyos. So ito pa rin connected with the instructions of God, ano yung mga commandments ng Panginoon. Pero gusto ko lang po i-mention dahil very recent na na-mention doon sa video na pinanood natin patungkol po sa debate. May mga nagsasabi, "Oy, bakit ka nag-feature Sir JR ng ibang mga sekta? Ay, walang kwenta yan, yung pastor na yan, wala, ingay-ingay, sakit sa tenga. Ay, bakit ka pa nakikinig sa mga ganyan, ibang mga relihiyon, ano? At pinaglalaban ng iba na dapat ganitong content lang yung gawa natin. Sa Usap-Usap University po, I think you're missing the point. I understand na meron po kayo mga preferences. For others, gustong-gusto nila puro lang Brother Eli videos. Ang iba naman, syempre, UPC. Ang iba naman, gusto nila, yung kay Ed Lapis, yung iba naman kay Bong Saking. Pero mga ka-youthy, that's the point of this channel. Yun nga ang sinasabi dito, kinakailangan nating i-compare, di ba po? Sa mga nagsusuri man o sa iba na gusto lang na ma-feed spiritually, kahit na anong relihiyon nila, they could actually explore other religions na fini-feature natin sa Usap-Usap University. Magugulat po kayo, we have featured more than 10 actually. No, nakapag-feature na po tayo ng JW, INC, Katoliko, UPC, Kingdom of Jesus Christ, Jesus Miracle Crusade, at marami po tayong iba pang mga sekta po na papanoorin po dito sa Usap-Usap University, and we treat them fairly and neutrally based lamang po sa ating pong reaksyon sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga preaching. So, ang atin pong channel ay hindi lamang po naka-fix po sa isang particular na sekta. Yun po yung misconception po ng iba mga ka-U3. But anyway, going back dun po sa 10 utos, I find it interesting na yung outline daw po sabi ni Brother Eli sa Old Testament is about pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dalawa lamang po yun pong sabi ni Brother Eli. Dun po sa outline, pagiging overview ng Old Testament. And sadly mga ka-youth, hindi ko na po kayang ulitin pa ano yung mga nasabi ko po sa kalagitnaan po ng video reactions po natin dahil we do this in real time. So sana po ay sinamahan niyo po ako from start to finish. Ano, bitin ba? Ayan. But anyway mga ka-U3, keep on coming with your video requests. Binabasa po ng staff natin yung inyo po mga sinesend po sa amin ng mga link, yung mga pagtatag niyo po sa amin sa Facebook. Vina-value po namin lahat-lahat yan. And of course, I leave the judgment at yung decision po na pag-prioritize po ng mga video links po na sinesend ninyo ayon po sa tempo, ayon po sa opportunity, according din po sa frequency, yung mas maraming mga requests, yun po ang napaprioritize po ng atin pong staff. And if you like these kinds of contents mga ka-youth, you know what, kung ikaw ay baguhan, click subscribe. I-share nyo po yung video natin sa Facebook. May mga nakikita po tayo nag-share. Maraming salamat po sa inyo. Sa Messenger, ginagawa nyo pong post sa Facebook. And if you don't like this episode, we can also watch this video here at may playlist din po tayo dito. At kung ayaw nyo talaga, punta kayo sa videos tab natin. Marami pang iba't ibang mga sekta, iba't ibang mga topics po ang atin po binibigyan po ng reaction. And as usual, maraming salamat po. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.